Pero kung isa kang mayor na hindi kumukonsinte ng mali, hindi pag-uugatan ng gulo yun. Gagawin mo dyan, bibigyan mo ng parusa ang kakosa mo. Kayo-kayo na lang ang magkagulo dyan, mga kakosa. Huwag lang kabilang pangkat. Kasi pag kabilang pangkat, malawak yan. Mas magulo yan. Bigyan mo ng tamang disiplina yan. Parusahan kung dapat parusahan. Mayor. Saan punta galing? Siyempre, dito, diyan, doon. Ang galing-galing mo talaga, Mayor. Salute! Kamusta ba, Mayor? Mukhang abalang-abala ka sa panunungkulan mo bilang pagiging Mayor, Oo, Bosyo. Abalang-abala. Tutok na tutok. Ayos. Magaling. Deserve mo naman maging mayor. Hands-on ka sa panunungkulan mo. Good. Kailangan, Bosyo pinagkatiwalaan tayo maging mayor. Kaya dapat ayusin natin yung pamumuno. Talagang ganun, Mayor. Ikaw ang mayor. Ikaw ang magpapatupad ng batas sa nasasakupan mong pangkat. Pero, Bosyo, napagtanto ko na hindi pala ganun kadali ang manungkulan, lalo na pagiging mayor. Wala namang madali talaga dito sa Bilibid Lahat mahirap. Kahit nanunungkulan o hindi ka nanunungkulan, walang masaya dito. Lahat mahirap, yun. Akala kasi nila, kapag mayor ka, hayahay na. Maraming pribilehiyo. Yun kasi ang akala nila. Kaya yung iba nagpapakamatay, naghahangad para magkaroon lang ng katungkulan dito. Akala din nila na ganun-ganun lang yung mga nanunungkulan dito. Pahiga-higa lang. Ang hindi nila alam, nagkaroon ka pa ng mabigat na responsibilidad. Yun nga akala lang nila. Kung alam lang nila kung gaano kabigat ang manungkulan dito sa Bilibid. Sige, Mayor, ganito. Para sa ating mga manonood at tumatangkilik sa atin, bigyan mo ko ng halimbawa ng pagiging isang mayor o nanunungkulan. Yung mga sitwasyon na nararanasan ng mga nanunungkulan dito. Katulad mo, Yor. Ipaliwanag natin sa mga manonood ang sitwasyon at responsibilidad ng isang nanunungkulan dito sa Bilibid. Sige, Bosyo. Yan yung pag-usapan natin ngayon. Sa panunungkulan, Bosyo, bilang katulad ko, Mayor, doon na tayo sa totoo. Medyo may kagaangan ang pamumuhay ng isang mayor dito sa Bilibid. Sabihin natin na malayong-malayo yung katayuan ko sa ibang inmate dito, Bosyo. Lamang ka sa pagkain, pasilidad, at sa mga iba pang bagay dahil mayor ka nga. Yan yung mga nakikita nila sa isang pagiging mayor o nanunungkulan dito sa Bilibid. Tama, Yor. Yan yung lumalarawan sa isang pagiging mayor. Okay, Bosyo. Dun naman tayo sa hindi nila napapansin. Yan. Sige, Yor. Ipaunawa mo para sa mga manonood natin yung mga hindi pa nila alam na sitwasyon at responsibilidad ng isang nanunungkulan dito sa Bilibid. Sige. Game. Malaking responsibilidad
ang isang pagiging mayor. Dahil lahat ng kakosa at nasasakupan mo ay gusto mong disiplinahin. Gagawa't gagawa ka ng batas na bawal yung ganito, bawal yung ganyan. Bilang isang mayor, gagawin mo ang lahat para matuto lang silang dumisiplina at maging disiplinadong tao. Alam ko na sa bawat batas na ginagawa ng isang mayor, may palihim na nagagalit. May nagtatanim ng galit sa mayor. Lalo na, mabibigyan mo sila ng kaparusahan. Ay talaga naman, ang sasabihin natin isipin pa niyan ang lulupit ng mga mayor, hindi marunong magpatawad. Pero para sa isang mayor, parte yon ng pagdidisiplina. Pero hindi sila makakapagreklamo dahil batas ko yon, batas ng mayor yon. Magtatanim na lang at ng hinanakit at sakit, oot, galit kay mayor ng palihim yang mga yan. Sige Payor, ipagpatuloy mo lang ang kwento at tumutulo na yung laway ng mga manonood. Yun na nga, kaakibat pa rin ng pagiging mayor mo ang suriin ang pag-uugali ng bawat pangkat mo. Halimbawa, yung kakosa mo o kapangkat mo ay nagnakaw sa kabilang pangkat o nanakit sa kabilang pangkat. Kanino magre-reflect yun? Kanino babalik yun? Sino unang kakausapin nun? Ako, dahil kapangkat ko yun. Kakausapin ka ng mga empleyado at kung minsan, kakausapin ka ng mayor ng kabilang pangkat. Paano sila magtatanong sa'yo? Mayor, bakit naman ganyan yung kakosa mo? Bukod sa nanakit na, nagnakaw pa. Yan ang hindi nila alam. Sa'yo lahat babalik ng katarantaduhan ng mga kakosa mo. Kaya pati pag-uugali niyan, dapat binabantayan ng mayor. Yan ang isang trabaho ng mayor na hindi nakikita ng ilan. Kahit hindi mo ituro ang magwalangya sa mga kakosa mo, sila mismo ang nagawa niyan. Kaya nakatutok pa din ang mga mayor sa mga maling galaw ng kakosa niya para hindi pagsimula ng anumang gulo o tinatawag na riot. Ay naku po, mayor, delikado yun. Pwedeng pag-ugatan ng gulo yan o kaya yung tinatawag na riot. Tama, boss. Mangyayari talaga yung mga ganung bagay. Magkakasakitan, magkakagulo. Pero depende yan sa mayor. Kung yung mayor mo ay kukonsintihin yung maling gawa ng kakosa niya, yon, sigurado yon, mayor. Hugbugan yon. Ganyanan yon. Pero kung isa kang mayor na hindi kumukonsinti ng mali, hindi pag-uugatan ng gulo yun. Gagawin mo dyan, bibigyan mo ng parusa ang kakosa mo. Kayo-kayo na lang ang magkagulo dyan, mga kakosa. Huwag lang kabilang pangkat. Kasi pag kabilang pangkat, malawak yan. Mas magulo yan. Bigyan mo ng tamang disiplina yan. Parusahan kung dapat parusahan. Yan yung mga responsibilidad na hindi alam ng iilan. Kaya napakahirap talaga rin ang magkaroon ng katungkulan lalo na't maging mayor sa loob ng Bilibid. Sa tingin ko parang mas masarap pa noon nung wala pa akong katungkulan, tatak pa lang ang meron ako. Pagkatapos ng toka, pahinga. Wala na akong pakialam kung ano man gawin ng iba kong kakosa, pero ngayon hindi. Halos lahat ng kakosa ko dapat tinututukan ko. Napakahirap, di ba, Bosyo? Yan yung hindi alam ng iba. Akala lang nila puro hayahay ang mga nanunungkulan, pero hindi nila alam nakapasan lahat sa'yo ang pangkat mo. Kaya naman mayor, ngayon, nararamdaman mo na ang kaakibat ng responsibilidad mo bilang mayor. Oo, Bosyo. Mahirap din pala. Tama, mahirap. Pero kapag naiayos mo naman lahat,
at napatino mo yung mga tulonggis mong kakosa, diyan na mapapagaang ang katungkulan mo, Mayor. Basta pagpatuloy mo lang, gawin mo lang yung tama. Hayaan mo na silang magalit kapag pinapaluan mo sila. Para naman sa kanila yon. Kung hindi naman sila nagkamali, hindi naman sila mapapaluan. Kamagalala at mauunawaan din nila yan pagdating ng panahon. Opo, Bosyo. Sa ngayon, kailangan kong dumiin sa mga kakosa ko para tutukan sila sa mga kabalbalang ginagawa nila. Dahil sa akin sasalamin ang lahat ng katarantaduhan nila. Hindi ko hahayaang mangyari yon, Bosyo. Ayos, Mayor. Alam mo, sa tingin ko, isa kang mabuting halimbawa ng pagiging mayor sa panahon na to. Mana lang ako sa iyo, Bosyo. Inspirasyon ko din ang mga pangaral mo. Salamat, Mayor. Kung kaya, paulit-ulit kong sinasabi na kung sakaling magkikita tayo, ang gusto ko sa laya. Wag sa bilibid. Kaya naman sa lahat ng naniniwala at sumusuporta kay Bosyo, pagpalain po kayo nawa ng buong may kapal. Peace out!